Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Bigyan po muna natin ng kaunting background ang ating ebanghelyo. Bago si Jesus ay lumabas para gawin ang kaniyang misyong magpahayag ng mabuting balita, si Juan Bautista ay nagsasabuhay na ng ascetic life. Yung ascetic life, yun yung nakatira sa ilang na puok, doon nagdarasal, nag-aayuno araw-araw. At doon ay nakatawag ng maraming pansin upang umanib kay San Juan Bautista ang iba. Kaya nang nakita nila ang pamamaraan ni Jesus ng kaniyang pamumuhay, ito ang kanilang unang nakita. Na sila at ang mga Pariseo ay nag-aayuno, pero bakit ang iyong mga kasamahan, ang iyong mga alagad ay hindi? Ito yung pagkakaiba. Bakit po? Dahil ang mga Pariseo ay adherent to the law of Moses. Napakalaki ng espasyo ng pag-aayuno sa katuruan ni Moses. Pero sa batas ni Moses, isang taon lamang o isang beses, isang taon lamang ang pag-aayuno kapag malapit na yung Feast of the Atonement. Pero ang mga Pariseo, dahil sa kanilang sobrang pagmamahal sa batas, ito ay ginawa nilang 2 araw sa isang linggo. Ginawa nilang Lunes at Martes, sila ay mag-aayudo. At ito ay pinanundan ng mga alagad ni San Juan Bautista. Kaya upang masagot ang kanilang tanong, gumamit si Jesus ng talinhaga. Talinhagang nagpapaliwanag ng katotohanan ng isang bagay na nararanasan ng tao. Ano ang kaniyang unang ginamit? The bridegroom
yung ikakasal. Tama nga naman, dahil sa isang ikakasal, kung nandiyan ang ikakasal, tayo ay nagdiriwang. Kung nandiyan ang bridegroom, tayo ay nakikisaya. Kung ano ang nararamdaman ng ikakasal, ganon din ang nararamdaman ng mga panauhin. Ano yung sinasabi ng talinhagang ito sa ating lahat? Na si Jesus ang ikakasal at ang simbahan ang kaniyang kabiyak. At ano ang simbahan? Ang simbahan ay ang hindi edifisyo. Ang simbahan ay hindi ang building. Ang simbahan ay tayong lahat na nakikiisa sa kaniyang piging. Kaya nga ang banal na Eucharistia ay pagkilala kay Jesus bilang ikakasal at tayong lahat na tinawag ay ang kaniyang mga panauhin upang makiisa sa kaniyang kagalakan. Kaya kapag tayo'y tumatanggap ng banal na Eucharistia, tayo ay nakikiisa sa kaniyang pagdiriwang. Kaya nga po, ang isang kaluluwa na handang tumanggap ng kaniyang katawan ay masayang-masaya sa okasyong Eucharistia dahil siya ay handa sa handaan ng ikakasal. Ito ang katotohanan sa likod ng talinhagang ito. Sa ikalawang bahagi ay ito namang lalagyan ng alak. Hindi mo lalagyan ng alak ang lumang sisidlan dahil puputok ito. Luma na, hindi mo lalagyan ng bago. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang batas ni Moses sa lumang tipan ay luma na. Inihanda ito para sa bagong tipan na si Kristo ang sentro at ang katapusan nito. Kaya hindi na natin pwedeng pagsamahin sa isang bagay na hindi mauunawaan ng tao ang kalumaan ng bagay na iyon. Bagamat tama, pero ang tamang iyon ay mas pumupunta at mas naglalakbay kung ano ang tama ngayon. Kung panahon ni Moses, panahon ni Moses. At si Kristo ang siyang nagtatag ng bagong tipan. Ang lagayan ng alak ay ang luma at bagong tipan. Ang sinusunod na natin ngayon ay ang bagong tipan na itinatag ni Kristo para sa kaniyang bagong bayan. At sino ang kaniyang bagong bayan? Tayong lahat na inimbita sa kaniyang kasal. Kaya nga po pinagpapanibago tayo ni Kristo. Binibigyan tayo ng panibagong pananaw na ang lahat ng ating paniniwala at pagtitiwala ay dapat na nakatuon kay Kristo ang siyang tumatayong nagbubunsod bilang bagong tipan. Ang lahat ng ito ay tiniyak na ni Kristo sa bagong tipan na ating isinasabuhay. Ang paggamit ni Jesus ng talinhaga ay pagpapakita kung ano yung nararanasan ng tao na mas malapit sa Kanya upang maunawaan. Napakasimple lang actually kung ating titingnan. Mas masarap pong ilagay ang tubig sa malinis at bagong lalagyan. Mas maganda pong ilagay ang ating sarili sa bagong kautusan ni Jesus, ang kautusan ng kaniyang pag-ibig
at ng kaniyang awa. Mahalaga ang lumang tipan dahil ito ang nagbigay ng hugis kung ano ang itinatakbo ng kasaysayan ng kaligtasan. Pero ang katapusan ay hindi tumitigil sa lumang tipan, bagkus tumutulong upang lagyan ng laman, upang lagyan ng buto kung ano ang ating pinaniniwalaan. Kaya luma na po ang issue ng dinuguan. Luma na po ang issue ng Sabado. Luma na po ang napakaraming issue na binabalik-balikan ng mga taong ayaw uminom sa bagong sisidlan. Kaya po tayong lahat ay binibigyan ng Diyos, binibigyan ni Kristo araw-araw ng pagkakataong magbago at sumunod sa kaniyang bagong utos. Yung pinagbabawal noon ay binigyan ni Kristo ng bagong kahulugan dahil mas mahalaga ang laman ng puso ng tao at kung ano ang kaniyang ginagawa para sa kaniyang kaligtasan. Marami na pong luma na ayaw nating iwanan. Iwanan nyo na po. Ano yung mga lumang iyan? Lumang-luma na po ang pagpapahula. Parang awa, huwag nyo nang gawin. Lumang-luma na po ang mga anting-anting. Para nyo ng awa, itapon nyo na. Lumang-luma na po ang kung ano-anong pamahiin na idinuduktong natin sa buhay kahit sa patay. Itapon nyo na po. Lumang-luma na po iyan. Dahil ang bagong tao ay araw-araw pinagpapanibago ni Kristo. At iyon tayo. Haharap tayo sa Diyos ng bagong tao. Wag na rin kayong magsisindi ng itim na kandila dahil nagagalit kayo sa iba. Lumang-luma na po iyan. Ipanalangin natin sila. Sayang ang pera sa itim na kandila. Baka sa'yo pa bumalik ang sumpang bibitawan mo. Kaya po tayong lahat, araw-araw, pinagpapanibago ng Diyos na sumama sa Kanya, sa Kaniyang banal na Eucharistia at laging damhin araw-araw din ang Kaniyang awa at ang Kaniyang pag-ibig. Katulad ng ating ebanghelyo kahapon, habag ang aking nais at hindi hain. Mas mauunawaan, mas matatanggap ng Diyos ang habag na meron tayo dahil siya ang unang nahabag sa ating mga makasalanan. Hindi natitingnan ng Diyos ang haing nung unang panahon pa ay hindi naging kalugod-lugod sa Kanya. Mas nakalulugod sa Kanya ang taong nagsisisi sa kasalanan at lumalapit sa Kanya upang hingin ang Kaniyang awa at ang Kaniyang pag-ibig. Ito ang imahe ng ating Poong Jesus Nazareno, ang manumbalik sa Kaniyang pag-ibig at maranasan ang Kaniyang walang hanggang awa. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.